So what's up mga bossing? For today's video, so nandito tayo ngayon sa store. Mag-troubleshooting tayo ng aircon nila. Report sa atin, hindi siya gumagana. Kung so nakikita nyo mga bossing, kung hindi, yung indicator light niya, nagbe-blink lang siya. So samahan niyo ako mga bossing. Kung bago ka lang kayo sa aking channel, so please subscribe my YouTube channel and like and pakiclick na rin po ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. So mga yun boss, diretso tayo sa floor unit nila. Let's check natin kung ano ba talagang naging dahilan. So kung yung nakita nyo, hakakat pa tayo sa taas. So nakakatakot mga boss kasi kinakalawang na po yung flooring ng hagdan nila. So katagalan na din siguro. So ingat na lang po tayo. At yung mga boss, kalimitan na ganitong problema. So sobrang init ng panahon. So tapos wala pa siyang cleaning. So isa rin yung dahilan mga bossing. So check natin kung gumagana ba yung auto unit niya. So possible mga boss na high pressure yung unit niya, saka magkaroon ng problema. So bumitaw yung pinaka pressure switch niya. So ituturo ko sa inyo mga bossing kung saan ba yung dapat i-reset natin. At ito na mga boss yung pinaka condenser niya. So yan, titingnan natin. So automatic yan mga bossing, shutdown yung condenser niya. Kasi nga automatic trip yung pinaka pressure control niya, yung high pressure control niya. At madidetect to ni board, ang board ng evaporator ng control. So yan, hindi siya gagana yung pinaka evaporator niya. Automatic shutdown din siya, tapos magbi-blink siya ng ganun. So kung mga bossing, itong unit na to is hindi siya inverter, pero 410 na rin yung pinaka refrigerant niya. Kaya mga bossing, kung nakikita nyo, sobrang dumi ng pinaka pins ng condenser niya. So yan yung isang dahilan na bakit nagkakaroon ng problema yung ating aircon. Dapat always natin pinapa-cleaning. Yan. So ituro ko sa inyo mga bossing kung anong dapat gawin sa mga ganitong problema. So lalong-lalo na sa mga baguhan. So yan, malaking tulong po sa inyo ito tutorial na to. So ganitong brand ng Carrier. So madali lang, lalong-lalo kung napanood itong mga videos ko. So para sa inyo itong mga bossing, tanggalin lang natin yung takip yung spoon niya. So pasensyahan nyo ng mga bossing kasi walang pagkakapit ng camera. Wala akong kasama mga bossing. Yan, harap ka kapag walang kasama. And then pag nireset natin ito, so bababa na naman tayo. So medyo palaban tayo sa akit baba. Sobrang dumi na ng unit mga bossing. Dapat talaga pag sa mga ditong highway, every month tayo mag-cleaning ng ating mga unit para hindi nasisira. Yan mga boss, kung papakita ko sa inyo yung pinaka pressure control nya. Yan, nagtitrip yan ng mga idol, mga bossing kapag kapag sobrang dumi na ng condenser, sobrang init na. Kung nakita nyo yung kalipula na yon, na may pindutan na yon, so ipupush lang natin yan mga bossing. Pero make sure natin na patayin muna natin yung pinaka breaker niya bago natin gawin para hindi tayo makakurente. Kasi masagi natin yung mga open na connection yan, tulad ng mga kapasitor na yan. Pag nasagi natin, so makakurente tayo. So make sure na natin na naka-turn off yung ating circuit breaker. Yan, kung makikita niya doon
maglalagatik yan. So, pili natin, saka natin buhayin yung ating breaker. Pero ang gagawin muna natin dito mga idol, so wala tayong pressure washer na dala. So, ang gagawin lang natin, bubusan na natin ng tubig na to. O mas maganda sana kung may sabon. So, gagamitan natin itong mga boss ng mga ng timba lang. So, bubusan na natin to para at least paano matatanggal din yung pinaka-alikabok lang sa pinaka-pins niya. So, ayan mga boss, may timbala tayong dala sa tubig. So, make sure lang natin na hindi mabasa yung pinaka-motor niya. Ingatan lang natin yung mga bossing. Ayan, bukusan na natin yung pinaka-ano niya para matanggal naman yung alikabok at paano. So, para at least magamit nila kasi sobrang init ng store. Kailangan talaga may aircon. Lalo na ngayon sa tag-init mga bossing. So, kailangan talaga tayo magpapabili ng ating mga aircon. Kasi nga, mag-high pressure yan. Tapos, hindi rin siya lalamig. Possible na masiraan pa tayo ng mga pesa. Ayan. So, kung mas maganda kung may pressure wash tayo, mga idol, or mga bossing, mas malakas, mas mabilis natin na cleaning at mas malinis natin ng maayos. So, itong ginawa kong mga bossing, temporary lang naman to. At tatay schedule natin ng cleaning. At yun mga boss, nasa loob na tayo. And then, bumaba na tayo para ma-connect natin sa remote. Ngayon natin yung evaporator. And then, akit tayo sa taas kung gumagana na siya. Ayan. Iyon natin mga bossing. So, wait lang natin. Ayan. Gumana na yung evaporator natin mga boss. Kasi kahit na anong gawin natin dyan mga idol o mga boss, pati reset natin sa breaker yan, hindi pa rin siya obra. Hanggat hindi natin na-reset yung button na yan sa mga condenser. So yan mga boss, akit na tayo sa taas. Tingnan natin kung magkano na yung pinaka-compressor niya and pati condenser fan. Make sure lang natin mga boss kung magana dapat yung fan niya. Kasi kung hindi ko magana yan, possible na mag-trip pa rin siya. So kung nakikita nyo boss, gumagana na yung pinaka-condenser fan niya. So okay na yan mga boss. Hindi na check na rin natin yung cooling ng turbo niya. Ayan. Kung malamig na ba yung pinaka-suction niya. So, hindi natin kukunan ng karga to mga boss kasi nga automatic okay naman yung karga niyan. Nag-high pressure lang kasi siya dahil sobrang dumi na ng unit at sobrang init na rin ng panahon kaya ganyan. Kung sa tagulan niya mga boss, pwede pa. Okay pa yan. Kasi malamig naman yung panahon, so kahit na madumi yan, lalaban pa rin siya. So mga boss, punta na tayo sa baba. I-check na natin yung kung okay na ba yung buga ng lamig niya ng evaporator. Okay na. So yung mga boss, malamig na siya. Hindi gumagana na rin po mga bossing yung ating unit. So operational lang yung ating unit mga bossing. So yan, maraming salamat po sa mga bossing sa inyong panonood. Sana may naito lang ako sa inyo. Please like and support po atin lang ating YouTube channel. God bless po.